Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Goodbye amihan na nga ba? Kausapin na po natin si Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Gandang tanghali po, Miss Connie, at sa lahat ng po ng nanonood at nakikinig sa ating programa. Good afternoon. Ma'am, hindi pa opisyal na panahon po ng tag-init pero may mga lugar na ho na nakapagtala na ng mataas na heat index. Ano ho ang dahilan yan? Well, sa ngayon ay unti-unti na pong humihina yung ating hanging amihan. So, nandiyan na lang po sa may extreme northern Luzon, kaya nakakaranas na rin po tayo ng medyo maiinit na temperatura at pataas na mga alinsangan. Pero sa ngayon, Miss Connie, hindi pa naman po widespread yung tinatawag nating matataas na alinsangan na nararanasan ng ating mga kababayan sa ngayon. So, mga few areas pa lang sa ngayon, mostly ay dito sa may mga coastal areas pa lang. I see. At ibig sabihin ho ba nito ay malapit nang matapos ang amihan season? Mga kailan kaya natin na makikita talaga yung pagpasok po ng tag-init? So, asahan po natin ngayon din pong Marso, maaasahan natin po yung pagtatapos ng ating amihan. So, base po sa monitoring ng DOST Pag-asa, meron pa rin po tayong mga surge ng Northeast Monsoon, although ito ay mahina na at dito na lang po sa may extreme northern Luzon. Pero meron pa rin po mga cooler na mga temperature na mararanasan natin. Kaya hindi pa rin po tayo makapag-terminate na ganap ng ating amihan sa ngayon. Okay. So ano ho ang parameters ninyo para opisyal nang madeklara ang panahon ng tag-init dun sa mga excited na hong mag-beach? Well, sa ngayon ang minomonitor natin is yung pataas ng pataas yung temperatura, tumataas yung relative humidity or alinsangan, and at higit sa lahat yung position ng mga tinatawag na mga high pressure system. Yan po sa may itaas ng ating bansa, yung tinatawag nating region of high pressure area. So yun po yung minomonitor natin. Siya din po yung magdidikta whether kung magtutuloy-tuloy na yung ating pag-init ng temperatura sa pagtatapos ng amihan at pagpasok ng ating warm and dry season months. Okay. At ano naman ho ang inaasahan natin sa El Nino sa kalagitnaan po ng habagat season? Well, sa ngayon, Miss Connie, ay minomonitor pa rin natin itong potential dahil sinabi po ng World Meteorological Organization yung potential ng ating pagkakaroon ng El Nino this year. But for now, so ngayon po ay nakataas pa rin po yung La Nina Advisory na kung saan nakakaapekto pa rin po yung madaming ulan na nararanasan ng ating mga kababayan dyan sa may Visayas and Mindanao. So after po nitong termination natin ng amihan and at the same time ng ating La Nina Advisory, pagpasok po ng warm and dry season months natin, ito naman po yung imo-monitor natin yung potential na pagdating ng El Nino. But for now, wala pa po tayong El Nino at sa ngayon, monitoring pa rin po tayo. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming impormasyon. Si Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis po yan.